Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 6, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay ang sosyo-kultural at pamumuhay ng mga Pilipino. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang tungkol sa sosyo-kultural at pamumuhay ng mga Pilipino. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na masusuri mo ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Noong unang panahon, nagkaroon na ng mayamang kultura at kabihasnan ang mga Filipino. Makikilala mo ang ating sinaunang paniniwala at tradisyon na nakaimpluwensya sa pamumuhay ng mga sinaunang Filipino. Lumaganap din ang relihiyong Islam sa Pilipinas. Makikilala mo rin ang wika, pagsulat, edukasyon ng ating mga ninuno at pati na ang sining na hanggang sa ngayon ay may pagmamalaki mo ito sa kasalukuyan. Pag-aralan natin ang mga kaugalian ng mga sinaunang Filipino. Maraming natatanging kaugalian ang mga sinaunang Filipino. Unahin natin ang kanilang pananamit at palamuti. Pag-aralan natin ang mga kasuotan ng mga lalaki at ng mga babae. Kanggan. Ito ay ang pang-itaas na kasuotan ng mga lalaki. Bahag. Ito naman ay ang pang-ibabang kasuotan ng mga lalaki. Ito naman ay ang tela na nakabalot sa kanilang ulo. Pulang putong. Ito ay tanda na ang taong nagsusuot nito ay nakapaslang ng isang tao. Samantalang ang bordadong putong naman ay may 7 tao na ang napaslang. Baro ay ang pang-itaas na kasuotan ng mga kababaihan. Saya, ito naman ay ang pang-ibabang kasuotan ng mga kababaihan. Patadyong, pang-ibabang kasuotan ng mga kababaihan sa Bisaya. Tapis, ito ay karaniwan din nilang isinusuot sa baywang. Alamin naman natin ang kanilang mga palamuti sa katawan. Ang larawang ito ay pomaras, isang alahas na hugis rosas. Ganbanes, isang uri ng gintong pulseras na isinusuot sa braso at binti. Hikaw, isinusuot ng mga kababaihan at kalalakihang Bisaya. Ginto, inilalagay din ito sa kanilang ngipin. Pintados, ang tawag ng mga Espanyol sa mga Pilipinong may tattoo sa katawan. Alamin naman natin ang kanilang kaugalian sa pagpapangalan. Karaniwang noong unang panahon, ang mga ina ang nagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Pinapangalanan nila itong Maliwag. Ang Maliwag ay nangangahulugang mahirap na pagluluwal ng sanggol. Wala siyang apelyido noon. Ang mga magulang ay tinatawag sa pangalan ng kanilang panganay na anak. Halimbawa, ama ni Maliwag at ina ni Maliwag. Nakikita rin ang kaibahan ng pangalang sa lalaki at babae sa pamamagitan ng pagdugtong ng katagang in sa pangalan. Halimbawa, ilog sa lalaki at ilogin sa babae. Alamin naman natin ngayon ang kanilang kaugalian sa paglilibing. Inihahanda ng mga sinaunang tao ang kanilang yumao para sa kabilang buhay sa pamamagitan ng paglilinis, paglalangis at pagbibihis ng magagarang kasuotan sa bangkay.
Pinababaunan nila ang mga yumao ng mga kasangkapang tulad ng seramika at mga palamuti upang may magamit ito sa kabilang buhay. Mayroong dalawang bahagi ng paglilibing ng mga sinaunang Filipino. Una, inililibing ang yumao sa lupa kasama ang ilang kasangkapan. Pangalawa, pagkatapos matuyo ang mga labi ay hinahango ito mula sa libingan at isinisilid sa loob ng banga o tapayan. Ang tawag sa tapayan o bangang pinaglilibingan ay bangang manunggol. Natagpuan ito ng pangkat ni Dr. Robert Fox noong 1962 malapit sa labi ng Taong Tabon. Ang dalawang figura ng tao sa ibabaw ng takip nito ay sumisimbolo sa paghahatid ng yumao sa kabilang buhay. Alamin naman natin ang paniniwala nila sa mga espiritu at Diyos ng kalikasan. Isa na dito na pinaniniwalaan nila ay ang anito, ang tawag ng mga Tagalog sa mga espiritong nananahan sa kapaligiran. Diwata, ang tawag ng mga taga-Bisaya sa mga espiritu sa kapaligiran. Animismo, ang tawag sa paniniwala ng sinaunang Filipino sa bundok, araw at ilog. Katalonan, isang ritual ng mga Tagalog. Babaylan, sa mga taga-Bisaya, sila ang mga tagapamagitan sa mundo at ng tao ng Diyos at yumao. Bathala, ang tawag sa Diyos ng mga Tagalog. Aba, ang tawag sa Diyos ng mga Cebuano. Laon, sa mga taga-Bisaya. Apolaki, Diyos ng digmaan ng Pangasinan. Mangkukulam at manggagaway, ang tawag ng mga Tagalog sa isang taong kayang mag-alis ng sumpa. Aswang, alakawat, barangan, at dalondongan, ito naman ang tawag ng mga Bisaya. Mumbaki, ang tagagabay sa mga igorot sa panahon ng pagtatanim ng palay sang-ayon sa sinusunod nilang kalendaryong agraryo. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Islam, isang relihiyong nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng Arabong Muslim, ang umambag sa mayamang kultura ng mga Filipino. Allah, ang tawag sa Diyos ng mga Muslim. Muhammad, ang propetang nagtatag ng Islam bandang 600 CE. Quran o Quran, ang banal na aklat ng mga Muslim. Taong 1210 ang pagdating ng mga Arabong mangangalakal sa katimugang bahagi ng Kapuluan. Taong 1280, dumating sa Sulu si Tuan Masyaika, itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Taong 1380, mula sa Malacca ay dumating si Karim Uy Makdum sa Sulu at nangaral ng Islam. Taong 1390, dumating si Raha Baginda ng Palembang sa Sulu. Hinikayat ang ibang katutubo na lumipat sa relihiyong Muslim. Taong 1450, dumating si Abu Bakar mula sa Palembang. Siya ang kinikilalang nagpalaganap ng Islam sa Sulu. Abu Bakar. Si Abu Bakar naman ay pinagkalooban ng pangalang Sharif ul Hashim nang maging kauna-unahang sultan ng itinatag niyang pamahalaang batay sa sultano ng Arabia. Alamin naman natin ang kanilang wika, sistema ng pagsulat at edukasyon. Baybayin, ang tawag sa alpabeto ng mga sinaunang Filipino. Binubuo ito ng 17 titik na may 3 mantinig at 14 na katinig. Balat ng punong kahoy at dahon ng saging ang nagsisilbing papel nila. Matulis na bakal at kahoy, ginagamit nila ito bilang panulat.
Hindi formal ang uri ng edukasyong ginamit noong sinaunang panahon. Sa loob ng tahanan nagsimula ang edukasyon. Dito'y sinalin ng mga magulang ang iba't ibang kaalaman. Bahagi ng edukasyon ng mga sinaunang kabataan ang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili at mga pangkabuhayang gawain tulad ng pangangaso at pangingisda. Talakayin naman natin ang pagsasalin ng kultura. Musika at sayaw. May mga kaalaman ang mga sinaunang Filipino sa paggamit ng instrumento at sa paglikha ng musika. Narito ang mga instrumentong kanilang ginagamit para sa paglikha ng musika. Una ay ang gangsa, isang uri ng tansonggong na ginagamit pa rin ng mga katutubong taga-Cordillera. Pangalawa ay ang kaleleng. Ito ay ginagamit ng mga taga-Bontoc na pinatutunog gamit ang ilong. Pangatlo ay ang tambuli, gamit ng mga Tagalog na yari sa sungay ng Kalabaw. Narito naman ang mga tawag nila sa kanilang sayaw at awit. Una ay ang dalyot, isang mahabang berso na binibigkas ng paawit-awit ng paghaharana ng mga sinaunang Ilocano. Pangalawa ay ang ayeg clue, awit din ng igorot sa pangaharana sa iniirog. Pangatlo ay ang tinikling, isang sayaw na hango sa galaw ng isang ibong tikling. At ang pang-apat ay ang pagdiwata, isang sayaw ng pasasalamat sa magandang ani. Alamin naman natin ang panitikan at sining ng mga sinaunang Filipino. May dalawang anyo ng panitikan ang mga sinaunang Filipino. Una ay ang pasalita, upang maipaliwanag kung paano nilalang ang daigdig at ang tao, at upang maisalaysay ang kabayanihan ng mga pambihirang tao o Diyos. Halimbawa, gaya ng sabi, sawikain, bugtong, suliranin, at undulanin. Ang mga ito ay uri ng awiting kalye. Talindaw, ito ay awit ng paggawa ng bangka. Uyayi at hele at tigpasin, ito naman ay awit ng pagsasagwan. Ang pangalawa naman ay ang pasulat. Halimbawa, darangan ng mga Maranao at ibalon ng mga Bicolano. Nakatala naman sa Tarsila ang salaysay ng pinagmulan at pinagnunuan ng mga taga-Sulu at Maguindanao. Ang kanilang sining. Makikita sa mga kasangkapan at kagamitang pandigma ng mga sinaunang Filipino ang kanilang pagiging malikhain at ang angking husay sa sining. Patunay nito ang mga nahukay na kagamitang bato, mga palamuting yari sa kabibe, at luwad, mga tapayan na ginagamit sa paglilimbag, at larawang iginuhit na natagpuan sa loob ng yungib sa Angono at Palawan. Nahukay sa mga labi sa Batangas, Mindoro, Samar, Butuan at Surigao ang mga gintong punyal, sisidlan, ngipin, at alahas na animo hinabing tela. Liban sa ginto na nahukay, may nahukay din na hindi mabilang na mga banga, palayok at tapayan na may iba't ibang disenyo, ukit, kulay, hubog at laki. Ipinakita dito na mayaman ang magkakaiba nilang estilo sa paggawa ng mga palayok. Pag-aralan naman natin ang panahanan ng mga sinaunang Filipino. May malaking kaugnayan ang heograpiya sa pagpili ng panirahan ng mga sinaunang Filipino. Nagtayo sila ng mga tirahan tulad ng sa malapit sa baybayin at tabing ilog upang malapit sila sa kanilang mapagkukunan ng yamang tubig. Higit na mabilis din silang nakapaglalakbay sa tubig gamit ang bangka kaysa bako-bakong daan. May mga naninirahan din sa kabundukan upang sila ay makapagkakaingin. Ang mga
Mga estruktura at estilo ng kanilang mga tirahan. May iba't ibang uri ng tirahan ang mga sinaunang Filipino, tulad ng yungib at gilid ng bundok. Patunay rito ang Angono Rock Shelter na hangganan ng Angono at Binangonan sa Rizal. Halimbawa ng mga yungib na pinaninirahan ng mga unang Filipino, gaya ng yungib sa Callao sa Peña Blanca, bato sa Sorsogon, at puyong at tabon sa Palawan. Narito naman ang mga uri ng bahay. Gaya ng bahay kubo, ang katutubong tirahan ng mga Filipino. Yari ito sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Gaya ng fayu o fale, ang tahanan ng mga katutubong naninirahan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Cordillera. Torogan, ang impluwensya ng Islam sa arkitektura ng rehiyon. Ito ay hindi pangkaraniwang tahanan sa sultano, bagkus para sa datu. Ang tradisyonal na tirahan ng mga Badyaw ay makikita sa Mindanao, partikular sa mga baybayin ng Sulu at Celebes Sea. Raku, dulot ng lokasyon nito, kaiba ang tahanang nabuo sa Batanes, kung saan matatagpuan ang sala at tulugan sa kusina. Ito ay walang tiyakad at nakatayo sa mismong lupa. Ang bahay na ito ay may lime at bato. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Pag-aralang mabuti ang mga katanungan. Ang titik na nasa simula ang magbibigay ng clue sa tamang sagot. Una, anong B ang tawag sa alpabeto ng mga sinaunang Filipino? Tama, ito ay baybayin. Pangalawa, anong B ay isang sayaw para sa paglilibing ng yumaong nakaranas ng marahas na kamatayan ng mga Ifugao? Magaling, ito ay bangibang. Pangatlo, anong K? Ito ay ginagamit ng mga taga-Bontoc na pinatutunog gamit ang ilong. Tama, ito ay kaleleng. Pang-apat, anong K ang tawag sa Diyos ng Ifugao? Magaling, ito ay kabunian. At panglima, anong T ang awit ng paggawa ng bangka? Magaling, ito ay talindaw. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, kumpletuhin ang timeline. Sagutin ang mga katanungan. 1,210 ang pagdating ng mga Arabong mangangalakal sa katimugang bahagi ng Kapuluan. 1,280 dumating sa Sulu si Tuan Masyaika, itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. 1,380 mula Malacca ay dumating si Karim Uy Makdum sa Sulu at nangaral ng Islam. 1,370 dumating si Raha Baginda ng Palembang sa Sulu. Hinikayat ang ibang katutubo na lumipat sa relihiyong Muslim. At 1,450 dumating si Abu Bakar mula sa Palembang. Siya ang kinikilalang nagpalaganap ng Islam sa Sulu. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, paano ang paraan ng paglilibing ng ating mga ninuno? Tama! Inihahanda ng mga sinaunang tao ang kanilang yumao para sa kabilang buhay sa pamamagitan ng paglilinis, paglalangis at pagbibihis ng magagarang kasuotan sa bangkay. Pinababaunan nila ang mga yumao ng mga kasangkapang tulad ng seramika at mga palamuti upang may magamit ito sa kabilang buhay. May dalawang paraan ng paglilibing. Una, inililibing ang yumao sa lupa kasamang ilang kasangkapan. At pangalawa,
Pagkatapos matuyo ang mga labi ay hinahango ito mula sa libingan at isinisilid sa loob ng banga o tapayan. Pangalawang katanungan, ano-anong mga paniniwala o relihiyon ang ating kinagisnan? Tama! Ito ay ang paniniwala sa mga espiritu at Diyos ng kalikasan. Pangatlong katanungan, paano mailalarawan ang paraan ng pagsulat at pagtatala ng mga sinaunang Filipino? Tama! Ang paraan ng pagsulat at pagtatala ng mga sinaunang Pilipino ay gumagamit sila ng balat ng punong kahoy at dahon ng saging bilang papel at matulis na bakal at kahoy bilang panulat. Pang-apat na katanungan, ano ang iyong pakiramdam o saloobin kung makakakita ka ng ganitong kultura? Kung makakakita ako ng ganitong kultura, mamamangha ako dahil napakayaman ng kanilang kultura noon pagdating sa sining. Ito ay dapat na ipagmalaki at ingatan. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Tama o mali? Isulat ang T kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap. Kung mali, isulat ang M sapat lang sa iyong kwaderno. Una, ang bawat bansa ay may sariling kultura. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay T. Tama. Pangalawa, ang putong sa ulo ng isang lalaki ay sumisimbolo sa kanyang katapangan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay T. Tama. Pangatlo, ang Filipino noon ay mahilig sa pagsusuot ng alahas tulad ng porselas, kwintas at hikaw. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay T. Tama. Pang-apat, ang ama ang kalimitang nagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay M. Mali. Dahil ang ina ang nagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak. At pang-5, ang patadyong ay pang-ibabang kasuotan ng mga babae. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay T. Tama. Para naman sa pagsasanay bilang 4, bakit mahalaga ang kultura at wika ng isang bansa? Ang aking sagot ay mahalaga ang kultura at wika ng isang bansa. Ito ang nagpapatunay ng ating pinagmulang lahi. Kinakatawan nito ang ating tradisyon, paniniwala at pamumuhay, ang nagpapaalala sa mga sinaunang Filipino. At para naman sa pagsasanay bilang 5, hanapin sa baba ang mga salitang may kaugnayan sa sayaw, musika at panitikan. Ang mga salitang ito ay tambuli, salidsid, mumbaki, dalyot, at gangsa. Tandaan, noong unang panahon, nagkaroon na ng mayamang kultura at kabihasnan ang mga Filipino. Makikilala mo ang ating sinaunang paniniwala at tradisyon na nakaimpluwensya sa pamumuhay ng mga sinaunang Filipino. Lumaganap din ang relihiyong Islam sa Pilipinas. Makikilala mo rin ang wika, pagsulat at edukasyon ng ating mga ninuno at pati na ang sining na hanggang sa ngayon ay maipagmamalaki mo ito sa kasalukuyan. Ayan mga bata, nasagutan nyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!